how's your day? I don't know if I'm interrupting what you say. I've got to know if I've been MIA. I can make it up to you right now. What you say, you should know. I see one life. Hi everyone, I'm Khalil and good morning from Ho Chi Minh, Vietnam. Welcome to another series of travel vlogs. This time, we're gonna be exploring Saigon or Ho Chi Minh, Vietnam. It's my first time in Vietnam, so I'm really excited. A lot of new things to try, a lot of cafes lined up for you guys. And I'm excited to bring you guys with me. And it's gonna be a fun-filled 6 days. I'll be definitely documenting every single thing that I'll be doing. So I hope you guys stay tuned for all the travel vlogs that will be coming from this series. I'll be staying here for 6 days. Today is September 20, magna 9 o'clock na. Dumating ako kagabi ng 12:30. And share ko na rin pala, nabasa ko online and experience ko first hand na usually mga hotels dito, especially if hindi siya yung mga chain hotels or like high-end hotels, is hindi 24/7 yung kanilang reception. Tutulog talaga yung mga receptionist nila. So parang may cut-off, I think around 11 p.m. or before midnight yung cut-off ng reception nila. So you need to check your hotel booking kung 24/7 ba yung reception nila. If hindi, they usually offer naman to assist you even after their reception hours. For me, I just messaged them in advance na dadating ako ng mga 2 to 3 a.m. And sabi lang nila, you have to ring the doorbell kasi sarado talaga yung reception, guys. You need to ring the doorbell, and ginising ko kasi kuya yung receptionist kagabi or kaninang umaga technically. And parang sanay na rin naman sila with sa ganung process. So I'm staying here sa Ecomo Home, around District 1 lang din to. So technically malapit lang with all the tourist spots and famous place to go to when you're in Saigon. And I really like it. Para lang ako naka-Airbnb, para lang ako nasa bahay ko, para lang ako may sariling apartment dito sa Saigon. And actually, this is a rooftop room. So, I have the rooftop to myself. Well, technically, pwede siyang gamitin ng ibang guest. So, before I yap too much, I'll give you guys a room tour. And actually, nilinis ko pa yung room ko para lang presentable pa rin siya sa room tour. Sabi ko kasi I need to make sure na I get to do a room tour on my first day. Kasi for sure, in the coming days, of course, I'll be settling in and, magpupuno na siya ng gamit ko. So, I'll be staying here for 3 nights. Kagabi yung first night ko, so may 2 nights pa ako dito. And kung mapapansin nyo, ang ganda ng lighting kasi it is surrounded by windows. Kasi nga rooftop unit siya. So sige, I'll bring you guys with me. Pero before that, simulan tayo sa labas. So buksan ko lang yung door. So nandito ako ngayon sa labas ng room ko. Makikita nyo dito may stairs. Pakita ko sa inyo. So may stairs dyan. And so yung elevator ng hotel ko is hanggang 3rd floor lang. And since nasa rooftop nga yung room ko, kailangan ko pa umakyat ng stairs. So pagkakit mo ng stairs, ito yung sasalubong sa'yo. This is the rooftop of my hotel. Ang ganda, no? Ayan. So, yung mga building na katabi dito ay mga residential buildings or mga bahay. But there are also some hotels around the area and restaurants. So, that's the rooftop. And then, again, pag-akit mo ng stairs, to your right will be my room. So, pagpasok mo, ang sasalubong sa'yo is yung parang mini living area. There's 2 chairs and a table. And then, the windows, floor to ceiling windows. So, pag in-open mo tong bintana, you'll have a view of the city, which is really, really nice. Kasi it lets in a lot of light. Ayan. Diba? Ang ganda. So, back to my room. Sa parang hallway leading to the bed, meron ditong parang shelf. So, mayroon dyang hair dryer and pang plancha or iron. And actually, may electric fan dito. Which is, ang cute. Kasi I guess, pag mainit or like ayaw nyo mag-aircon, pwede kayong mag-electric fan na lang. So, nandito naman sa part na to is yung TV. Nandiyan kayo kanina nung nag-i-intro ako. Console table, just have my suitcase, my carry-on, and my backpack. We also have here a full-size mirror na very, very helpful, especially if mahilig ka mag-OOTD during your trips, like me.
So, syempre, bago tayo lumabas, kailangan maayos ang ating OOTD. And a floor lamp. And then, here is the bed. A very, very spacious bed. If you go over here, we have a mini kitchen with another view of the city. So, habang naghuhugas ka ng pinggan, as you can see here, merong ref. And then, just like the usual Airbnbs sa atin sa Pilipinas, meron siyang mga gamit na pwede nyong pangluto. So, ayan. So, halimbawa, naumay na kayong kumain sa labas and you want to cook, pwede rin. And then here is the kitchen. Charot! So, sa tabi ng kitchen and sa likod ng bed, nandito yung bathroom. And yes, floor-to-ceiling windows yung bathroom. Which is a bit weird. You have to get used to it kasi it feels like you're flashing the entire city of Ho Chi Minh. But hopefully not. Kasi now that I'm looking at it sa camera, feeling ko talaga kita ako sa labas. Or like yung silhouette ko. But yes. So ito yung mirror. Maganda mag-ayos dito kasi nga maganda yung ilaw, ang daming natural light. And then here's the sink. Andiyan na yung mga pang skincare ko and toiletries. And then here is yung toilet. So ayan. And then the shower. Tama ba? Rainfall shower ang tawag pag ganyan. Basta yun. Masarap maligo dito. Maayos yung kanilang heater and water pressure. So, meron ka din dito ang shampoo and body soap. So, yeah, that's the CR. Again, kitang-kita siya sa labas. Charot. Hopefully, hindi. Pakita ko sa inyo. Feeling ko talaga kita ako sa labas. Pero ang ganda kasi may mga greens dito, mga puno. So, kita mo yung outdoors. If that makes sense. Pero di ba ang ganda ng ilaw dito? Ang ganda ng lighting. Ang ganda dito skincare routine. Pero dahil nga may floor to ceiling window siya, maganda skincare routine dito. Get ready with me kasi ang ganda tama ng ilaw. Di ba? Ganda mag-film. So again, that is Ecomo Home and I'll be staying here for 3 nights. Well, technically 2 nights na lang. Kasi, again, my first night was last night. And, yeah, balik ko lang kayo dito. So if you're choosing a hotel for your Ho Chi Minh or Saigon trip, you can definitely try out Ecomo Home or other hotels. Ang daming murang hotels dito sa Vietnam na magaganda. And of course, if you're booking a hotel, you can consider booking through Klook. You can use my code Khalil Alcala Klook for 3 to 5% discounts. And it will really also help me a lot to post more content, more travel content for you guys if you use my Klook code. And nakatipid pa kayo, diba? So it's a win-win situation for both of us. Very chill lang yung itinerary ko for this trip. Right now, I'm about to head out to a breakfast place, a traditional Vietnamese breakfast place na malapit lang din dito sa area. So this is my outfit pala for today. Flared jeans na na-okay ko lang years ago na. And then cropped long sleeve na also na-okay ko lang din. So yun, hindi ko pa lang sure kung magsa-sandals ako or magsushoes. Kasi usually pag nag-travel ako, lagi lang naka-sandals. But sometimes hindi siya bagay sa outfit like right now. Feeling ko hindi siya bagay. Though hindi nyo ata kita. Tara na, gutom na ako guys. Gusto ko na kumain and gusto ko na rin matikman ng Vietnamese coffee. Authentic Vietnamese coffee. That's why we're here. Okay, bye! Hi guys! So, I checked sa Grab and sa Google Maps. Less than 1 kilometers lang pala yung pupuntahan ko, which is Lin Coffee. So, instead of mag-Grab, which is mura lang din naman, maglalakad na lang tayo para lang I can explore the area. But you know, as always, as much as possible, kapag kaya ko, gusto ko na naglalakad ako around the area of my hotel, especially if it's my first day, para lang I get to familiarize myself kung ano yung mga establishments around my hotel. And also, ano naman ko, iba yung feeling kapag naglalakad ka sa ibang bansa. And everything is new. Diba? So, ayan. Actually, ngayon ko na na-realize na very
city center na pa rin pala talaga yung hotel ko. Kasi ang daming establishments. And I also noticed na they like using their flags everywhere, no? Which is nice. But let me check muna yung Google Maps kung tama pa ba yung nilalahara ko. Okay. So, liliko ako dito. Okay. From here, dire-diretso na lang pala ako. So, hindi na ako maliligaw. Hi guys! So we made it here sa Lin Coffee. Less than 1 kilometer away from my hotel. Nilakad ko lang. And masaya maglakad. Enjoy ko maglakad. Kasi I got a glimpse of my neighborhood for the next 2-3 days. And actually maraming malapit na establishments. So hindi ka mahirapang maghanap ng kakainan or paggagalaan. And I'm currently here sa Lin Coffee. And sana narinig nyo ako kasi hindi maganda yung acoustics dito. It's, from what I remember, it's an old Vietnamese style house or building that is converted into a coffee shop. So, ang ganda. Alam nyo naman ako. Joke, hindi ko alam kung alam nyo. Thank you. Ayan. So, yan yung coffee natin. So, ayan. Mamaya itong kape. So, take 2 tayo. So, it's an old building converted into a cafe. And alam nyo naman ako, mahilig ako sa mga lumang building. I love anything that's old architecture related. And mostly yung mga nandito ay locals from what I can see. And akala ko may breakfast dito. Yun pala, puro kape lang. So gutom na ako tapos kape yung dumating. But, wala tayong magagawa. Hindi naman nahihiya naman ako umalis. And also, I really want to try and stay in this place. Kaya, I decided to buy coffee na rin. I ordered iced blended coconut coffee. Our first coconut coffee of this trip. Hindi ko alam kung makakailang kape tayo this trip. Sana kaya rin ang chan ko, ano. Pero, sige, let's try. Ang sarap. Ang sarap niya. Meron siyang parang toasted coconuts on top. Pakita ko sa inyo. Okay, back to the coffee. Pero yun, I don't think it's a good idea for me to be drinking coffee na walang laman yung chan. Pero nandito na tayo. Good luck to me. Ang naisip ko is iti-take out ko to and then punta tayo sa restaurant na may breakfast. But gusto ko rin sulitin yung time ko here. Kasi I really like this place. Update ko kayo mamaya. Hello, so lumipat ako ng pwesto dito sa labas para silang may balcony dito and pwede kang tumambay and drink your coffee here. And hindi siya super init kasi may mga electric pa naman, as you can see. Yan, and also mahangin din. Medyo maingay lang kasi nga tabi siya ng kalsada, but it's nice. And from what I've heard, from what I've seen online, parang ganda talaga yung setup here sa Vietnam, especially here in Ho Chi Minh, wherein uso talaga yung parang tambay culture or like alfresco dining experience. And wala lang, gusto ko lang din lumabas para lang mag people watch here, para lang may makikita akong iba instead of the people inside. Lagi ako may nakikita kilala ko pag nasa ibang bansa ako. Also, nung nasa Thailand din ako, may nakita rin ako na parang online mutuals ko rin from way back when I was like a teenager. I had an art group called Doodle Arts Enthusiasts. And isa din siya sa mga members doon. And nakita ko siya sa Thailand. And may nakita na naman ako. Sabi ko, akala ko kamukha niya lang.
Hindi ko nababanggitin yun din kasi hindi naman kami close. Akala ko kamukha nyo lang nung dumaan siya. Tapos yung pagtalikod ko, dun sila nakaupo sa table na nasa likod ko. Sabi ko, ha, ito nga yun. Parang siya nga yun. Tapos chinek ko IG niya, chinek ko stories niya. And confirm siya nga yun. Nasa Vietnam din nga siya. Ang sarap nung yung parang toasted coconut. Crunchy siya. Iniisip ko kung hanggang oras ako magstay dito. Kasi nga, kailangan kong kumain, guys. I need to eat lunch. Siguro yung kakainin ko, brunch lang. It's currently 10:05. Nag-reset yung wallpaper nung nag-install yung... Nung nag-update yung... Nung nag-install yung update, na-reset yung wallpaper ko. Kaya siya ganyan. But it's currently 10. Siguro hanggang mga 10:30 ako dito. And then nahanap ako ng mga kainan ko ng brunch. Kasi it's way past breakfast and it's a bit too early for lunch. So, brunch. So far, ang verdict ko dito, masarap siya. Hindi ko lang alam kung kung meron ba silang version na hindi blended or yung parang shake. What I like about this is pwede ko siyang balikan. I really like this cafe agad. Right off the bat, I really like this cafe and malapit lang siya sa hotel ko, so madali siyang balikan. And maganda yung store hours nila kasi from what I research, based on my research, 6:30 ng umaga until 1:30 a.m. sila. So I can go here early in the morning or mag-crave ako ng kape pag madaling araw. Makapunta ako dito. But sige, mag-research na rin pala ako kung saan ako pwedeng pumunta next. Yung sana may pagkain. Kung napanood nyo yung Bangkok vlog ko, meron akong Google Maps dedicated for every country that I visit. So what I do weeks, months, days before the trip, I save a lot of restaurants, cafes, shops, or tourist spots na pwede kong puntahan. And nakasave siya dito sa iisang Google Maps para madali kong malaman kung ano yung malapit na pwede kong puntahan, ano yung magkakalapit para maisama ko sila sa isang araw. And let's say, katulad ngayon, naghahanap ako ng restaurant, madali ako makakahanap kung saan ako pwedeng kumain na malapit. Na-recommended din by other people. Okay, may nahanap ako, pero I'll have to check nga kung mayroon silang food. Kasi baka puro kape na naman to. Puro kape lang din ata talaga sila. Or baka maghanap na lang ako dito sa mga kanto-kanto ng mga kainan natin. There's a memory in my head, somewhere buried in a mess. You touched me and how could I forget? Brought me to you. There was something about the light, the way that... The plan was, pupunta dapat ako dun sa Banh Mi restaurant na nakasave sa Google Maps ko. And kaya ko naman siyang lakarin. But on my way there, I saw this restaurant and sabi ko, looks interesting. And marami rin kumakain ng locals. So, I decided to check their menu. And doon parang wala silang rice. Okay, ito na. Thank you. So, ayan, dumating na yung order ko. From what I can see, ganito na lang yung mga sineserve nila. Para siyang, alam niyo how sushi restaurants work? Na parang per plate siya. And then, ganito yung style nila. How do we use this? Sorry. Paint as. Do you wrap?
Thank you. So, dumating yung order ko and tinuruan ako ni Kuya kung paano siya kainin. Basically, meron silang meat, then 3 sauce, and then gulay, and then parang rice wrap. And then what you do is, kuha ka ng meat, ng vegetable, i-wrap mo dun sa rice wrap. And then, pipili ka na lang ng sauce na gusto mo. Buti, kinapalan ko mukha ko magtanong kasi hindi ko talaga alam kung paano siya kainin. Sige, let's eat! Hindi ko ginajudge ako ni Kuya kasi nga hindi ko siya alam kung paano kainin. Pero let's go. Peanut sauce. Hello, so this is my 3rd plate and pinanood ko yung mga katabi kong locals and nagkakamay sila para madaling balutin. And actually meron silang binigay dito na parang wet tissue wipe or wet wipes para malinis mo yung kamay mo. Pinapahirapan ko yung sarili ko mag-chopstick at kutsara. Kung pwede naman kamay. Pinoy tayo after all. And then, ayan. Tapos, ilagay natin sa peanut sauce. I don't wanna call you later. You're tearing my heart up like it's paper, and somehow you turn to a stranger. We used to work, now I'm trying to make sure that we're both on the same page. Hello, I'm back in my hotel. Sorry, medyo madilim kasi backlit. Maliwanag sa labas. Which means, napakainit. Which is also the reason why bumalik muna ako sa hotel ko. Kasi sobrang init. And also, gusto ko yun munang magpahinga, mag-charge. Actually, isa pa yun si reason is kailangan ko mag-charge. Palubat na yung DJI ko and my phone. But I do have a power bank. But yun nga, since wala din naman pa akong masyadong gagawin, I decided to go back. 62 pesos lang naman yung grab ko pabalik. So, pwede na. And then, ayun, nag-check lang ulit ako ng itinerary ko or like ng mga pwede kong puntahan. Nag-check ako ng Google Maps and also email. Siyempre, dapat nag-check tayo ng emails. Kahit nasa bakasyon. After ko pala mag-lunch, hindi ako masyadong nakapag-video kasi naglalakad-lakad lang ako sa streets. And nag-check ako ng mga stores. Medyo nag-aalangan ako mag-video habang tumitingin sa mga stores. Kasi, I don't know, walang mga tao kasi. And yung mga staff naka-focus sa akin. And medyo nahiya ako mag-video lang. Tapos wala naman pala akong bibilhin. But the staffs are friendly naman. I'm planning to go to GN Saigon, which is one of the stores that I found online. Ang layo niya lang, so i-check ko pa sa Google sa Grab kung magkano yung aabutin pag pupunta ko doon. But generally, mura lang naman daw yung Grab dito. So, kung siyang puntahan today, kasi nga malayo siya. I might also look for stores na malapit doon. Kasi para hindi sayang yung punta ko. My plan is magbubook ako ng night bus tour, yung double-decker na bus around the city. Tonight na rin. Around 6 p.m. siguro. Then after that, I'll have dinner and then cafe again. So that is the general plan for today. Very chill lang talaga tong Saigon trip ko na to. Hey, how's your day? I don't know if I'm
I'm interrupting what you say, I've got to know if I've been MIA. I can make it up to you right now. What you say, you should know. I see more life when I'm with you. Time after time, I feel like when I'm with you, everything stops for a moment, but only for a moment. So I can take this time to enjoy my view. Yeah, yeah, yeah. I see more life when I'm with you. Don't be frowning, baby. You know I love you time and time again. Yeah. I've been trying lately, but I'm not perfect. Hi guys! So nandito na ako ngayon sa Bean There Cafe. So after ko punta sa Gian Saigon, which is a clothing store that I've been wanting to visit ever since I started planning my Saigon trip. Grabe, nabudol ako doon. In the videos earlier, you'll see na bumili ako ng wide pants. So ang iniisip ko nga kung bibilin ko yung parang yung regular blue denim or black. But sabi ko marami na ako masyadong blue denim. I opted for the black one kasi mas maraming pwedeng bagayan yung black, I feel like. After noon, naglibot-libot lang ako around the area kasi sabi ko, nandito na rin naman ako. I might check out other things that I can check out. And nakita ko mayroong parang malapit na Buddhist temple. Then, nag-grab na ako pabalik sa city center. And nandito lang ako ngayon sa Bean There Cafe. Second coffee of the day, we have another cup of coconut coffee. Hindi ko alam kung tama ba mga desisyon ko sa buhay. Let's try. Actually, bumili din ako ng croissant, ham and cheese kasi medyo nakaramdam akong gutom. Pero parang hindi pa ako ready mag-rice or anything heavy kasi magdi-dinner pa tayo later. This kind of reminds me yung coconut coffee na natikman ko sa Thailand. Pero mas masarap yung sa Nana Coffee Roasters. Dito sakto lang. Parang feel ko mas gusto kong mas matapang yung coffee. But it's still a good cup of coffee. So nandito ako sa Bean There Cafe kasi nakita ko lang dito online na one of the aesthetic cafes. And it is actually really pretty. Para siyang lumang bahay. Alam mo yung mga bahay ng mayayaman noon. Yung may grand staircase and then may floor to ceiling windows na parang living room. Though hindi ko alam kung if this is an actual house turned into a cafe or it was built to be a commercial space from the get-go. But sayang lang wala nang space sa baba kung saan maganda yung spot. Nandito ako ngayon sa parang second floor. Overlooking pa rin naman yung magandang spot. Kahit, ayan. Then parang may pa-garden sila sa baba. I'll just insert some clips. All the girly pops are here. Taking photos with their friends. And actually, may mga nagwo-work din, may mga nagsa-study, may mga family din. It's a mix of customers. Apparently, meron pala silang rooftop. Para siyang mini garden here sa third floor nila. And sana dito na lang pala ako nagstay kasi mas mahaliwalas dito and ang ganda ng space nila sa taas. Sa third floor nila, meron silang parang private room but I think it's also open for customers, for regular customers. And then here, yan, they have a mini rooftop garden where you can chill. It's like an alfresco dining spot. Sana dito ko na lang ininom yung kape ko at kumain ng croissant. Mas maganda yung vibes dito kaysa doon sa second floor na madilim. Yeah, sinilip ko lang din talaga kasi I'm planning to go back to my hotel. Alexa's dreaming now, drifting off my couch. We walk
I'm back here in my hotel, and as I mentioned, rooftop yung unit na nabook ko. So, I'm in the rooftop. But actually, hindi naman exclusive sa akin tong rooftop na to. All the guests of this hotel can access this rooftop. But ako lang yung room na nandito sa floor na to. So, technically, this is mine. Charot. And wala rin naman akong nakikita umaakit na guest. Especially pag mainit. Hindi naman masaya pumunta dito. Pag mga gantong pahapon or sa umaga na maganda yung panahon, maganda pumunta dito sa rooftop. Yeah, it's currently 5:40 and I'm thinking if i-avail ko na yung parang bus city tour, yung sasakay ka sa double decker and then you will go around Saigon to see the landmarks and the tourist spots around the city. Feeling ko maganda siyang gawin during the first day para lang you get to see the city. Kumbaga para siyang overview. I think abot pa ako if hahabulin ko yung 7 p.m. Slot. But ayun, I'm really happy with my room. Feel ko may sarili akong apartment dito sa Saigon. And then may sarili din akong rooftop. Actually, yung mga bahay sa paligid or yung mga buildings sa paligid ko ay mga residential buildings. And you'll see sometimes yung mga locals dito pumupunta sa rooftop nila, nag-garden. Nakakatuwa nga kasi yung mga rooftop nila ginagawa nilang garden. I mean, mga commercial buildings din naman. I think some of the taller buildings nakaharap ko ay mga hotels or offices. I really enjoyed my first day here in Saigon. It's pretty chill. Gusto ko yung wala akong hinahabol. So far so good. I'm looking forward sa next coming days. Ano mga pwedeng gawin. I have some ideas, but again, no strict itinerary. And first day, nabudol agad tayo sa GN Saigon. So actually, ang kailangan kong gawin later is I want to compute my expenses for day 1 para lang I have an idea kung magkano yung parang general gastos ko per day para lang mas ma-budget ko yung pera ko throughout this trip. Lumalakas na yung hangin, so kinakabahan ako dun sa DJI ko na naka-tripod lang. Parents came in the cul-de-sac, leaned back in a leather clad seat. Pocket spirits in your Prada bag. Suburban summer 17 was a roller coaster ride. A manic pixie dream girl right beside me, and she said she liked me, but I bet it was a right thing lining up at the wrong time. And I think maybe if I'd held on tight, she'd still be sitting by my side. I'll never know. Hi guys, I just finished the bus tour. It took around 30 to 40 minutes. Depende na lang din siguro sa traffic. But it was a nice experience. Maganda siyang papalipas ng oras, especially if, let's say, buong araw kayo nagkagala or nag-iikot around the city and then gusto nyo magmahinga pero nagagala pa rin kayo. That's a good option. And also, maganda din nga siyang gawin on your first day kasi get to see a glimpse of Ho Chi Minh, especially at night. So maganda pag gabi kasi first of all, hindi mainit. And then also, maraming ilaw. Maganda tingnan, especially yung bridge part and then also yung mga buildings. Ngayon, I'm walking to a Hainanese chicken restaurant kasi I'm craving for a rice meal. Kailangan ko ng rice meal, guys. And hindi ko alam kung saan ako makakaharap ng ganun pag yung mga usual Vietnamese restaurants. Bumaba kami kung saan kami sumakay. Sa tapat ng Saigon Opera House. So after dinner, I will go back to my hotel, get my laptop, and find a cafe where I can work ng hanggang gabi. Hello, so after a 10-minute walk, nakarating na ako dito sa Hainam Chicken Rice. It's a Singaporean restaurant and sakto kasi I've been craving for a rice meal. And ayan, umorder ako ng chicken rice and Coke for my dinner. And after this, I'll go back to my hotel now and call it a day. But in reality, mag-edit pa talaga ako ng picture. But I probably won't bring you guys with me na. Because this is me ending my vlog for today. See you guys tomorrow. Thank you for joining me for my day 1 here in Ho Chi Minh, Vietnam. And I'm excited to see
will happen in the next few days. So if you're also excited, make sure to subscribe para updated kayo when I have a new upload. Yeah, that's pretty much it. Bye!